ika-4 ng Agosto 2020 sa Villa Saturnino Hotel Resort sa Santa Ana, Cagayan. Isinagawa ang raid sa ilalim ng search warrant na inisyu ni Judge Nicanor Pascual. Nang matuklasan ng isang sophistikadong operasyon, may-ari ng hotel na si Frank Q. nananatiling labas sa bilangguan. Narito si Vides, nagbabalita live mula sa kabilang panig ng Dominican College of Tarlac. Ayun na nga, RD. Pinagsama sa nasabing operasyon ang Cagayan Provincial Police, PNP Regional Anti-Cybercrime Unit, at National Bureau of Investigation o NBI. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 73 Chinese nationals at 3 Pilipino na sina Erwin Ligon, Alexis Isaac Ferrero at Maylene Puazo. Binigyang diin niya ang zero tolerance policy ng CISA laban sa mga online pasugalan at sa mga manlalaro na patuloy na naglalaro sa loob ng pinangasin. Kinumpirma naman ni NBI Officer-in-Chief Eric Vistor na patuloy na iniimbestigahan ang kaso. Ito, si Vides Gomez, nagbabalita live mula sa Dominican College of Tarlac. Balik sa iyo. Singit Balitang Kaalaman. Ano nga ba ang online gambling? Tara, alamin natin. Ang online gambling ay klase ng sugal kung saan maglalaro at magtataya ang isang tao para sa tansya na makakuha ng mas malaking halaga ng pera. Paano ito nagiging ilegal? Wala itong lisensya mula sa pamahalaan. Ibig sabihin lamang nito na ang pasugalan ay may ginagawang illegal kung wala itong permit. Pandarayang pinansyal, kung hindi binibigay ng tama ang papremyo ng mga nanalo, ito ay dinideklarang pandaraya. Nagbabalik ang Frontline Balita. Itinatampok ang operasyon nito sa patuloy na pakikibaka laban sa illegal na online na sugalan sa Pilipinas. Ang insidente ay kasunod ng Executive Order No. 13 noong Pebrero 2017 ni Pangulong Duterte na nag-iigpit sa mga operasyon ng interactive gaming na lisensyado ng CEZA sa loob ng Cagayan Economic Zone. Sa naturang raid, nasamsam ang 103 computer, laptop at desktop direktang sangkot sa operasyon ng illegal na online gambling. Frontline, ligtas ang may alam. Uso na yon ang mga sugal at online gambling mga kabayan, lalo na kung kapos sa pera ang mga Pilipino. Narito ang mga paraan para maging ligtas mula rito. Iwasan ang pag-install ng anumang app na di lisensyado, lalo na kung ito ay link o maging sa Google Play Store, tulad ng mga larong pang casino, poker o mga slot games. Siguraduhin may lisensya ito mula sa PAGCOR. Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, lokasyon, numero sa telepono o mga bank accounts. Mag-ingat sa mga nakatagong bayarin pagdating sa mga gastos sa paggagamit ng iyong credit card para maglaro. Maaari mong i-block ang mga site na hindi mo gustong ma-access o matakda ng mga limitasyon sa oras gamit ang software tulad ng Bet Blocker at Gamban. Huwag umasa sa good luck ng mga diskarte na hindi nila pinapataas ang iyong pagkakataong manalo. And that's all guys. Thanks for watching.